Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po si Pastora Edith Marcelino ng CRC Main Church. Ngayong umaga pong ito, muling samahan po ninyo kami sa pagnilay-nilay ng kanyang salita sa pang-araw-araw na programang Tinapay mula sa Langit, our morning devotion ng salita ng Diyos. Ang atin pong tatalakayin at pag-aaralan ay nasa Judges chapter 12 verses 8 to 9 at ang title po ay The Judge Ibzan. So bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito at sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Ikaw ang mangusap sa amin. Ang lahat po ng matututunan namin ay magsilbing gabay at magbigay ng kalakasan sa aming espiritual na buhay. Sa iyo ang papuri at pagdakila sa iyong tanging pangalan. Amen. So basahin natin ang ating text sa Judges chapter 12 verses 8 to 10. Ang sabi po doon, at pagkamatay niya, si Ibzan na taga Bethlehem ay naghukom sa Israel. Verse 9, at siya'y nagkaroon ng 30 anak na lalaki at 30 anak na babae na kanyang pinapag-asawa sa labas at nagdala ng 30 na anak na babae mula sa labas para sa kanyang mga anak na lalaki, at siya'y naghukom sa Israel ng 7 taon. And then verse 10, at namatay si Ibzan at inilibing sa Bethlehem. So narito po ang isang devotion batay sa mga hukom chapter 12 verses 8 to 10 or Judges chapter 12 verses 8 to 10 na tumatalakay sa pamumuno ni Judge Ibzan, isa sa mga tinatawag na minor judges sa Biblia. So ang bahaging ito ay bahagi ng kasaysayan ng mga hukom sa Israel, kung saan si Ibzan ang sumunod na namuno pagkatapos ni Jephthah na naglingkod ng 6 na taon. Ang kwento ay nagbibigay diin sa kanyang malaking pamilya at sa kanyang panunungkulan sa Bethlehem. Sa kasaysayan ng mga hukom, madalas nating nababasa ang tungkol sa malalaking digmaan, matatapang na bayani at dramatikong pagliligtas. Ngunit sa talatang ito, pinapakilala si Ibzan, isang minor judge o hukom na hindi gaanong nabanggit ang mga gyera. Sa halip, binigyang diin ang kanyang malaking pamilya, 30 anak na lalaki at 30 na anak na babae. So all in all, 60 lahat kanyang anak at ang kanyang pagtataguyod ng relasyon sa ibang mga tribo sa pamamagitan ng pagpapakasal. So ano po yung lesson na matututunan natin dito sa talatang binasa natin? So ang aral dito ay hindi laging sa ingay o gulo nasusukat ang pagpapala ng Diyos. Ang pamumuno ni Ibzan ay nagpapakita ng stability o katatagan. Matapos ang matinding pagtatalo tulad ng nangyari kay Jephthah, ibinigay ng Diyos ang isang pinunong nagdala ng kaayusan sa tahanan at komunidad, at yon ay si Judge Ibzan. So regarding sa pamilya at komunidad, binigyang halaga ni Ibzan kanyang pamilya at ang pagkakaisa ng mga tribo sa pamamagitan ng matalinong pagpapakasal. Ang pagiging tapat sa maliit at tahimik na tungkulin ay kasing halaga ng pagiging bayani sa digmaan. Kaya bilang reflection o application sa ating binasang talata, pinahahalagahan mo ba ang kapayapaan at katatagan sa iyong tahanan o trabaho kahit walang drama o papuri? Kahit walang recognition, kahit na hindi ikaw yung bida, pinahahalagahan mo ba ang kapayapaan at katatagan ng iyong tahanan? Pangalawang tanong is, paano ka makakapagdulot ng pagkakaisa sa iyong pamilya o komunidad tulad ng ginawa ni Ibzan?
At niiwan ko po ito sa inyo. Salamat sa aming Diyos sa katuroang ito na ang word of wisdom, encouragement at reminder na natamo namin sa umagang ito ay isang napakahalagang reminder sa atin na ang tunay na payapang pamilya ay isang kaloob ng Panginoon. Tayo po ay manalangin bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa na nakabahagi at salamat po, Panginoon, sa halimbawa ni Ibsan. Tinuruan po ninyo kami, maging matatag at tapat sa aming mga tungkulin. Maging sa tahimik na paraan. Tulungan po ninyo kaming maging tagapagdala ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming pamilya at sa aming kapwa. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakinig, nakabahagi sa programang ito. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita. Dito lamang sa programang Tinapay Mula sa Langit. Our morning devotion at 5:30 a.m. Malaya ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. God bless everyone and good morning.